Hello po sa lahat. So, ngayon naman po, dahil Women's Month, so pag-usapan natin ang tungkol sa pamilya. So, lalo na sa mga kababaihan. So, dito, sa topic natin today, pinagyayabang niya sa social media na may kabit at anak siya sa kabit. So, ano ang ibig sabihin nun? So, ikaw na nagmamayabang, ikaw na ang may kaso. So, Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Follow, like, and share. Kwento natin yan. So, actually, yan ay desisyon ng ating Korte Suprema na nakapaloob sa GR number 270257. So, do not expect na magpapangalan po tayo kasi we also protect their identity. So, kayo po, kung gusto nyo pong malaman ang tungkol sa kaso na to, so pwede naman po ninyong hanapin sa Google. So anyway, eto po yung kwento diyan. Okay. So isang mag-asawa na may 3 anak ang nagkaroon ng problema nang matuklasan ng asawa na ang kanyang mister ay may kabit. Matapos makita ang kahina-hinalang tawag sa cellphone nito. Kalaunan, iniwan siya ng lalaki at sumama sa ibang babae at nagkaroon pa sila ng anak. Kahit may kasunduang pinirmahan, ang lalaki na titigil na siya sa pakikipagrelasyon sa kabit, hindi niya ito tinupad. Pinagpatuloy niya ang relasyon at ipinagyabang pa ito sa social media. So dahil dito, nagsampang asawa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9262 o yung Anti-VAUSI, okay, Violence Against Women and Their Children's Act. So giniit ng lalaki na wala siyang pananagutan dahil walang psychological report na magpapatunay ng emotional suffering ng babae. Ngunit hindi ito tinanggap ng Korte Suprema. So ito na yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi na kailangan ng psychological report para mapatunayan ang emotional abuse. Ang pangangalunya at pagkakaroon ng anak sa labas, lalo na kung ipinagyabang pa, ay maituturing na emotional at psychological abuse. So ang conclusion natin dyan, pinananagot ang lalaki sa ilalim ng RA 9262 dahil sa kanyang ginawa laban sa asawa at pamilya. So ulitin po natin, Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.